kami na hindi bingi, may Diyos kami na nakakakita sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus, your only Son, your Holy Son, Jesus Christ. I pray. Amen and amen. So, purihin po ang Panginoon na po. Understanding time and season. Hallelujah. Baka hindi po natin nauunawaan. And ang ganda, ang galing ng Panginoon po talaga. And we're going to study po, no, na maunawaan natin about the time, yung oras at panahon. Amen? So, time. Kaya pala yung kaaway, no, yung devil po, always want us to react. Amen? Lagi niya tayong gustong mag-act. Lagi niyang gusto na magsabi ng ibang bagay sa atin or makagawa tayo ng mga bagay when it's not yet your time. My time. Amen? So, ang galing, no? Kaya hindi niyo ba napapansin sa panahon lagi na may mga bagay na parang may mga ginagawa kayo, nagagawa ninyo na hindi pa oras. Amen? Hindi pa panahon. Kaya, minsan kapag hindi pa oras at panahon, nagpe-fail tayo. So, ngayon po, mauunawaan natin kung paano po ang time and season ay kumikilos sa buhay nating mga tao. Kasi ito po yung ginagamit niya para sa ang mga kaaway po, kaya tayo nakakagawa ng mga bagay na nagagawa natin sa hindi tamang panahon, sa hindi tamang oras na gusto niyang mag-act tayo at mag-react tayo o magsabi tayo o gumawa tayo ng mga bagay kasi ginagamit niya ito in order to destroy you in your time. Kaya pag lumalapit ka na sa Panginoon, andun na yung andun na yung ano sa'yo, andun na yung mga guiltiness, di ba? Andun na yung parang hindi ako karapat-dapat lumapit sa Panginoon kasi masama ako. Kasi pinapakita niya sa'yo na masama ka. Pinapakita niya yung mga bagay na ginawa mo dati na hindi karapat-dapat nung hindi mo pa time. Yung mga panahon na nag-react ka nung hindi mo pa time. Amen? So ngayong araw na to, we're going to learn about time and season. Alam niyo ba na sa Bible, sa 1 Chronicle 12:32, sabi doon, and a children of Issachar, which were men, had understand of the time, to know that Israel ought to do, and head of where 2,000 of all their brethren were at their commandment or command. Ito pong anak ni Issachar, amen, mayroon silang abilidad na makita at maunawaan ang oras at panahon. So remember po, son of Issachar are part of the 12 tribes of Israel. They're not responsible sa pagiging leader. They are not responsible sa pagiging priest na mag-enter dun sa Hall of Holiness. They are not responsible para sa worship at they are not responsible for anything but, diba? They are responsible to understand one thing, is to understand the time and season. So, kung yung son of Issachar can be part of the tribes at kaya nilang mag-focus to deal the time and season, dapat ganun din tayo, no? Nalalaman din natin sa buhay natin yung mga bagay na hindi natin naiunawaan at kailangan nating maunawaan sa time and season. Kasi pag di natin yun naunawaan, we will be misled. Mami-misled tayo. Kahit na tama yung ginagawa mo, kung hindi tamang oras yan at tamang panahon, mali ka pa rin. Hindi ka pa rin magtatagumpay. Kaya baka may mga ginagawa kayo na hindi pa pinagagawa ng Panginoon sa inyo. You may think. Kailangan nyo pong mag-isip. Sa Ecclesiastes 3:1, sabi po doon, to everything, there is a season. And a time to every purpose under the heaven. Amen? So, pabasa nga po sa Tagalog, Ecclesiastes 3 po, verse 1. Pabasa po kahit hanggang number 3 lang, kung meron pong makapagbabasa sa Tagalog po. Mangangaral 3, 1 hanggang 3 po. Dito po sa, wait lang po. May nakakita na po, wait lang. Dito po kasi sa phone ko, Sis Bev, mangangaral. Ano ba yung mangangaral? Ecclesiastes. Mangangaral 3,
1 hanggang 3 po. 1 hanggang 3. Mga ngaral 1 hanggang to 3, Sis Beb. Mga Ito ang ngaral 3 po, 1 hanggang 3. Mga ngaral Ay, 3, sorry 1 po. hanggang 3. Okay. Mga ngaral 3, 1 to 3. Okay po. Hallelujah. Wait lang po. Ito na. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. 3. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon, ano? Ang lahat, sabi po, lahat, hindi something po hindi some. Hindi yung iba lang. Amen? So, napakahalaga po na maintindihan natin to everything. Ano yung everything mo, mga kapatid? Money, laughter, trabaho, kalusugan, peace, bahay, promotion, business. Di ba po? Name it, mga kapatid. Kasi to everything ang pinag-uusapan. Amen? To everything po ang pinag-uusapan, hindi yung iba lang. So there is a season, mga kapatid. May panahon pala sa lahat. Amen? So, dito po, pag sinabing there is season, sabi niya ganon, sa lahat ng ito, yung mga binanggit ko po, ano pa, yung mga season na meron ka, di ba? Ano pa yung gusto mo? Pangarap mo, makabiling tricycle, pangarap mo, magka-bakery, pangarap mo. Ano yung mga season ng buhay mo na gusto mo? There is a season. No time. Sa everything pala, may season. Amen? Pero no time. So when you start it, pag nagsimula tayo sa season, 'di ba po? Or when it comes to your personal life, sa personal mong buhay, ito ay nasa season po. But when it comes to the world life, pagdating sa world na po, nag-i-start na po yung time. Under the heaven. Pag sinabing under the heaven, lahat ng bagay dito sa mundong ito. So meaning, personal life mo, may season. Yung mga buhay natin, may season po. At gusto ko pong ipaunawa sa inyo, why itong season na to nag-i-start before time. And a time to every purpose. Sabi niya, purpose po and a time. Yung oras daw po, sa every purpose siya. Under the heaven. So according po sa personal life, doon po nagsisimula yung season. And season to a time to every purpose under the heaven. So, everything, there is a season, and every purpose under the heaven, there is a time. Amen? So, ang galing po lang ng Panginoon. Ano po? So, time, yung season po, everything. Lahat ng panahon, di ba? Para sa lahat ng bagay. Sa personal life mo. Lahat ng oras, to every purpose. So, parang kinakalkula lang yung oras mo sa purpose mo. Kung nagagawa mo yung purpose mo under the heaven, dun lang parang kumikilos, parang yun lang yung bilang na binibilang ng Panginoon, yun lang yung time na binibilang niya, kung nasa under ka ng every purpose. Pero ibig sabihin pala, yung time na lahat ng ginagawa mo sa mga walang kwentang bagay, hindi yun inaano ng Lord. Amen? Ang galing po ng Panginoon. So time is carrying your purpose. So, yung mga time na sinasayang mo, na hindi mo ginagawa yung purpose, baliwala po lahat ng yun. Amen? And that's true, di ba? Kasi, i-refine tayo ng Diyos Kung akala natin sa impyerno lang may apoy, mas may apoy po sa langit. Kasi sabi ni Lord, idadarang dun sa apoy lahat ng mga ginawa mo, di ba? Matitira lang yung mga bagay na mahalaga. Mga bagay na espiritual, mga bagay na nakaluwalhati sa Panginoon pagdating ng time na yon. Amen? So time is carrying your purpose, but season is carrying your everything. Now,
The everything inside the season, na po, lahat ng bagay, lahat, name it, lahat ng gusto nyo, ano po, lahat ng mga bagay dito sa mundong ito, everything inside the season, lahat po yun, whether it is good or bad, nasa loob ng season mo. Nasa loob ng season ng personal buhay natin. So, if you are walking in your season, ma-experience mo doon either evil or good. Demons or angel, sickness or healing. Amen? Di ba po? Kaya, to everything, there is a season. Sa lahat ng bagay, di ba po, may panahon. Totoo naman, may panahon ng pagkakasakit, may panahon ng paggaling, may panahon ng kamatayan, may panahon ng may oras pala 'yon, ano, pero may season doon sa loob na 'yon. 'Di ba po? Kaya yung personal na life mo, pag sinabing personal na buhay mo, hindi ko sinasabi, 'di ba po, na walang oras doon. Pero ang binibilang sa atin ng Panginoon, yung every purpose lang sa time na ginagamit natin. But after everything, after a season, amen po, pagkatapos ng season, there is a time na po. Diba? There is a time na may purpose. Sa lahat ng may purpose, sa lahat ng ginagamit natin na purpose ng buhay natin, doon na po pumapasok yung time. Amen? So many people don't know their purpose. Maraming tao po nagtatanong ng purpose nila sa mundo. Because they are not yet in their time. Kasi wala pa sila sa oras. Wala pa sila sa tamang panahon. Why are they not in their time? Bakit nga ba wala pa sila sa kanilang oras? Because they have not mastered a season. Kasi hindi nila minaster yung season. Bakit? Katulad po ng sabi ko kanina, nakapaloob sa season yung mabuti at masama. Nakapaloob sa season lahat ng pagsubok natin. Nandun sa loob ng season ng buhay natin. Kaya yung iba, hindi pa sila nakahanda sa time nila for the purpose. Kasi bakit po? Hindi pa nila na-master yung season. Kaya magtataka kayo, ba't pabalik-balik ako sa problema na to? Bakit pa ulit-ulit yung problema na to? Bakit dati na ako nandito, bumalik ulit ako dito? Bakit? Kasi nagpipill ka lagi doon sa season na yon. At ang binibilang lang ng Lord, yung oras na nagtatagumpay ka. Na nagagawa mo yung purpose mo, hindi yung oras na na-fulfilled ka. Part yun ng season mo. Amen? So season, yung season ng failure mo, yung pagbagsak mo, equal to demotion. Pag sinabi pong season ng failure o yung pagbagsak o yung demotion is ibig sabihin mo pagbaba. Every time na nag-fail ka sa season na yon, pababa. Amen? But a season of victory equals to time. Pero tuwing nagtatagumpay ka sa season na yon, binibilang yung oras na yon sa panahon na nagtatagumpay ka sa bawat season na yon. There is a time. Now, when time meets preparation, a destiny is born. Kapag na-meet na daw natin yung preparasyon para sa buhay natin sa bawat pagdaan ng season, yung destiny natin parang pinapanganak. Pinapanganak kaya tayo naboborn again. Amen? So, yun po yung pangunawa ko na pinapaunawa ng Panginoon sa atin. Kapag pine-prepare na tayo ng Panginoon, we will become born again. Doon pa lang magsisimula yung destiny natin. Doon pa lang nagsisimula yung oras ng purpose ng buhay natin. Amen? So, preparation plus time equals to destiny. Preparation plus time equals to destiny. Amen? Yung ibang tao, nagpe-prepare na sila in their prophetic life. So, they are not out of prophesying. Diba? Yung mga tao na may regalo ng prophetic, nag-aaral na sila sa pagpuprophesy, nagpa-practice na sila para ma-prepare nila yung sarili nila, diba? Sa pagpuprophesy, para hindi sila mahuli. Amen? Kasi kapag na-born again ka pa lang, doon nagsisimula na natutuklasan natin yung mga gift natin. Amen? Some people, diba po, is naghihil na ng may sakit or cursing na nagmumula sa gawa ng demonyo. Amen? Kasi, para ma-prepare din sila kung saan sila tinawag ng Panginoon.
But in their preparation, when the time for prophetic po, yung mga prophetic flows begin, yung destiny is birth. Kaya nga, lahat ng mga fivefold ministry sa church, di ba ito yung nag-i-equip sa church? Di ba? Lahat ng pastor, lahat ng evangelist, propeta, teacher, at apostol, amen? Di ba? Sila yung nag-i-equip sa ating mga church para tayo makapag-prepare. Amen? Sa anumang bagay na spiritual gift para ma-meet natin yung time ng destiny natin para tayo ay ma-rebirth. Para ma-rebirth sa atin yung mga bagay na hindi natin alam. Kasi may mga bagay na natuklasan natin dahil sa pastor natin. Na doon pala yung linya natin. May mga bagay na natuklasan natin yung purpose natin dahil sa mga leader natin, sa mga mentor natin. Natuklasan natin dahil sa Espiritu na nagbuhay sa atin. Amen? So when preparation meet, a time of destiny born. So, yung tinatawag na chronos time o yung chronometer time, amen, ito po yung clock made by men. Ito yung orasan dito sa mundo natin na 8 o'clock na, Nay, 7 o'clock na, mag-start na tayo. 'Di ba? Ito yung oras na alam natin dito sa mundo. Pero pag tinawag na kairos, ito yung time of God. Amen? Pero kung iisipin natin, there is no time in God kasi siya ang time. Amen? Wala siyang katulad natin na orasan. Amen? Na alas 8 na. Kasi yung time niya is iba. 'Di ba? Wala siyang chronos. But there is kairos or kairos. Yun yung tawag sa time ni God. 'Di ba? Sa Book of Revelation, makikita natin doon, amen? Sa Revelation 8:1, pahanap nga po. Ate Jane, nasa bahay na ba kayo? Patulong nga po. Revelation 8:1, but some people don't believe. Amen? Na sa spiritual realm, there's a time. Amen? Sabi po doon sa Revelation 8:1, God say, a day unto the Lord. Sa 2 Peter pala yun, 3:8. Pabasa nga po yung Revelation 8:1. Hindi ko po naisulat kasi. Ayan, meron po tayong 20 participant. Meron po bang pwedeng tumulong? Revelation, sis? Revelation 1 po, Tagalog, verse 8. 8 Pahayag. Hanggang saan po? Chapter 8 po, verse 1. Chapter 8 po ba? Ito ang pahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya at Kanyang inihayag kay Juan na alipin niya. Sa pamamagitan ng anghel na Kanyang isinugo, ang layunin ng paghahayag na ito'y ipapakita sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Tama po ba? Revelation 8 po, verse 1. Nang alisin ng kordero ang ikapitong selyo, nagkaroon ng katahimikan sa loob ng langit. Katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. Uulitin ko po. Nang alisin ng kordero ang ikapitong selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. So, ibig sabihin, may oras po doon. Amen? Pero hindi katulad ng oras natin. Dahil ang sabi po sa 2 Peter 3:8, God says, a day unto the Lord is 1,000 years. Diba po sa atin? Amen? Kaya, iba yung oras nila. Iba po, sa spirit realm, meron silang time. Meron din tayong tinatawag na oras. Kung paano nakikita natin, may 24 hours tayo. Amen? So, dito po, our time and God time is not the same. So, pag yung
Kairos time ni God, hindi po natin pwedeng isabay doon yung oras natin kasi yung oras natin is iba. Iba po sa oras ng Panginoon. Amen? Kaya nga, katulad po ni Joseph, di ba? Si Joseph, meron po siyang season. Amen? Na siya ay inalipin ng kanyang mga kapatid, di ba? Dahil sa panaginip niya, binugbog, pinagbili, napunta sa ano, di ba? Nakita niyo po yung season ng buhay niya. Yun yung personal life niya. Na naranasan niya yung mga paghihirap na dapat hindi naman niya naranasan dahil lang sa pagsasabi niya ng kanyang panaginip. At yun yung paraan ng Lord para ihanda siya. That is His preparation para sa tamang time ni Joseph. Si Hannah, amen? Nakadisenyo yung kanyang sinapupunan para sa isang propeta na si Tatay Samuel. Pero ang tagal na panahon na pabalik-balik siya sa church. Amen? Hanggang isang araw nakita siya ng pinaka pastor na si Tatay Eli. At pinagkamalan siyang lasing. Amen? Pero ang Diyos ang nag-close ng womb niya. Walang iba kundi ang Panginoon. So may mga season ng buhay natin na ang Diyos ang nakaplano, ang Diyos, 'di ba, ang nag-o-ordain po ng season ng buhay natin kung paano. Pwedeng sabihin niya na, yes, Beverly, pagdating ng panahon, magpapatayo ka ng church. 'Di ba? Pero hindi niya sasabihin yung mga pagdadaanan ko. 'Di ba? Kasi kung sasabihin na ng Panginoon yung mga pagdadaanan ko, 'di ba? Yung season ng pagdadaanan ko personally, amen? And di may pattern na ako. 'Di ba? Parang si Jesus Christ, 'di ba? Yes, ipapako siya sa krus. Yes, yun yung sinabi ng tatay niya sa kanya. Pero yung mga pagdadaanan niya na yon na paghihirap, 'di ba? Hindi naman kinokompleto ng Panginoon. Katulad ni Abraham, magiging tatay ka ng buong nation, ng buong lahat, ng bawat bansa. Pero sinabi ba ng Panginoon lahat ng detalye na mangyayari sa buhay niya? Hindi. Yung bawat season ng buhay niya, hindi sinabi ng Panginoon. Ganon din sa'yo. Yes, alam mo na may salvation ka. Pagdating ng panahon, pupunta ka sa langit kasama ng Panginoon. Pero yung season ng buhay mo na pagdadaanan dito sa mundo, kailangan mo yun pagdaanan. Amen? Kaya kung papansin natin, si Joseph po is a child na pang-11. Amen? Pang-11 si Joseph sa kanilang magkakapatid. Alam nyo ba sa Bible na ang Genesis, 'di ba, yung Exodus, yung First Chronicle, King, Second King, First King, Second Samuel, lahat ng chapter 11 tungkol sa king. Lahat ng chapter 11 tungkol sa king. Kaya naniniwala ako, Joseph is supposed to born a king. 'Di ba? Kasi lahat ng kapatid niya naging mga 'di ba? Tribes, siya lang ang hindi. Amen? So, in season, you go through everything. Yun yung pinapauna sa atin. Kaya napakahalaga po na kailangan mong daanan yung season na yun ng buhay mo personally, good or bad. Kaya, kung meron man sa season mo ngayon na nag-lie sa'yo, nag-i-stab sa'yo, di ba? Sumisigaw sa'yo, sinisigawan ka, hindi ka ginagalang bilang magulang. Ito lang po yung isa sa mga bagay na pwede kong i-advise sa bawat isa sa atin. Kung may mga tao na wala silang ginawa kundi hilahin ka pababa, wala nang ibang gawin kundi punahin ka, wala nang ibang nakita kundi ikaw. If you are anointed, you're an elephant. Kung ikaw ay anointed, ikaw ay elepante. Kasi yung elepante po, kahit taulan yan ng taulan ng aso, diretso lang siya sa paglalakad. Just keep preaching, Pastor Rodel. Just keep prophesying. Keep on praying. Keep on focusing to Jesus Christ. Amen? Kasi at the end of the day, yun lang naman ang mahalaga. Kasi kung lahat ng bagay ng season ng buhay mo, ginagawa mo hindi para sa Diyos, huwag kang mag-aksaya ng panahon kasi hindi niya bibilangin yung oras na yan. If you're still having the voice to talk, huwag mong gamitin sa mga haters mo yon. Kasi kung yung mga boses mo, ginagamit mo lang sa mga hater mo, you don't still understand who you are in Christ.
Kapag nag-aaksaya ka ng panahon sa mga taong naninira sa'yo, nagbibigay ka pa ng oras para sa kanila, hindi mo pa rin naintindihan kung sino ka sa harap ng Diyos. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa kanila, sa mga taong hindi ka nauunawaan, as long na nauunawaan mo kung sino ka sa harap ng Diyos, yung identity mo sa Diyos. Yung tinig mo, gamitin mo to talk about God. Amen? Take the message of God, meditate the word of God, and speak to the people. Yun yung worth time. Amen? Yun yung mga purpose, yung mga purpose under the heaven. So in short, a season carries everything. Ang season po, ang panahon, kine-carry niya lahat ng personal na buhay mo. Everything po. But a time carries a purpose. Amen? So lahat ng season ng buhay mo, saksi ang season, saksi ang panahon sa lahat ng personal nangyari sa buhay mo. Lahat ng mga pinagdaanan mo. Lahat ng mga panloloko sa'yo, pagtataksil sa'yo, pagchichismis sa'yo, di ba? Division sa church, lahat is nasa loob ng season. Everything. But a time carries the purpose. Pero yung oras ang nagke-carry o nagdadala ng purpose mo sa mundong ito. So season bring temptation. Because season is mainly controlled by demon. Amen? Yung season na nag-enter ka, lahat ng season na nag-e-enter tayo, there is a demon release. Yung demonyo nagre-release din siya ng mga ng mga kaaway sa bawat season mo. Kung paanong si Job, 'di ba? Nag-enter sa new season. Si Job nag-enter sa new season, anong nangyari po? Bago 'yon, yung old season niya, anong nangyari? 'Di ba? The devil was given the power and change over everything he had. Binigyan ng kapangyarihan ang evil. Diba? Nung nirelease sa kanya yung new season, bago yung new season na yon, yung old season niya, anong nangyari? The devil came to took, ano yon? Yung mga kamayamanan niya, animals, lahat ng anak niya, lahat ng babaeng anak niya, lahat ng lalaki. They took everything. Why? Why? Hindi ba kayo nagtatanong sa buhay ninyo, Lord, bakit ako na lang lagi? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit? Pwede bang yung iba na lang? Pwede bang sila na lang muna? Bakit na lang ako lagi? Why? Because a season make you go to everything. Diba? Hindi mo pwedeng takasan ng season. Pag ba tag-ulan, Ate Lisel, pag tag-araw ba, hindi ka lalabas ng bahay mo para matakasan lang yung season? No! Wala kang magagawa. Kapag taglamig, pag umulan ng yelo dyan sa Hong Kong, wala kang magagawa. Lalabas ka pa rin, mag-aalaga ka pa rin, magtatrabaho ka pa rin. Hindi pwedeng mahinto ang season dahil lang ayaw mong daanan yung season na yon. No! Because season make you go through everything. Kaya yung old season na ginawa kay Job, di ba? Yung devil na dumating sa kanya, yung demon, yung evil spirit, everything is going through. At the end of it, di ba, kapag nakapasa tayo sa season natin, time was introduced to him. Ganun yung nangyari kay Job. Na-introduce sa kanya yung time niya and his purpose. Nakita niya. Amen? So, napakahalaga po, na makita natin yung season na to, pero hindi sa pangit na paraan. Kasi alam natin that we need to go through. Kaya nung panahon na yon na dumating yung kay Tatay Job, doon niya parang naunawaan. Pero sa kalagitnaan ng season na yon, tinira pa ng devil yung asawa niya para sirain yung relasyon niya sa Diyos, pero hindi pa rin. Kasi yun yung faith ni Job kay God. Diba? Magpupuri pa rin ako sa Diyos sa kabila ng season na to. Ganun ka rin ba? Amen? Yung iba sa atin, nag-walk away tayo to our pastor. Yung iba sa atin, may bitterness. Yung iba sa atin, may unforgiveness. Yung iba sa atin, nagpo-pointing finger to other people. Why? Sometimes, it's lack of understanding the season.
Sometimes di natin naintindihan na kaya pala to ginawa sa akin. Kaya pala nangyari to sa buhay ko. Kaya pala yung mga spiritual ko dati na leader. Kaya pala yung mga ibang tao sa loob ng ministry, ganun yung ginagawa sa akin. Kasi yung pala yung season ko. Gusto pala ng Panginoon na daanan ko lahat ng yun. Kaya ako pinili kong manalangin, pinili kong itayo, pinili kong samahan mo ko, Lord, itayo natin yung prayer warrior. Doon na lang ako magstay. Doon na lang ako mag-aano sa'yo, maglilingkod sa'yo. Ayoko magkaroon ng bitterness sa puso ko kasi hindi ako makapagdasal. Parang feeling ko yung dasal ko nasa ibabaw lang ng ulo ko. Parang hindi lumilipad sa'yo. Lord, ayoko ng bitterness. Kaya umiiyak ako sa mga tao na nire-release ko yung galit ko, yung inis ko sa kanila para mapag-pray din nila ako. At eto na po ako ngayon. Sabi ko nga, ang layo na pala ng narating natin, Nay Andrea. Nay, pag tinitingnan ko kako yung platform natin, Nay, ang layo na po ng narating natin. Napagdaanan na natin, ang dami ng season na napagdaanan natin. Magkasama. Pero kailangan pala talaga, no? Na daanan natin yung mga season na to minsan kahit hindi natin naintindihan kasi hindi papakita ni Lord yung kalagitnaan ng structure eh. Yung plano niya sa buhay mo, hindi papakita yung gitna eh. Diba? Pero sabi, yes, sa dulo nun may victory, anak. Pero wala kang idea kung ano mangyayari sa kalagitnaan ng kwento. Pero susunod ka pa rin. Katulad ni Tatay Job na kahit tinira na yung katawan niya, yung health niya, ng season na yon. Kinuha lahat ng pera niya, kayamanan niya. Ang Diyos pa rin ang magpapayaman at magpapahirap. Amen? Yung ibang tao, nagdadasal sila para sa bagong kotse, di ba? Sa pagkain, sa bagong sapatos, bagong bahay. It's always time. Pag ikaw mananampalataya at naunawaan mo yung season at time na to, hindi ka na magdadasal para sa mga material na bagay. Ang kailangan mo lang ipagdasal sa panahon na dumating ang temptation, inside ng season ng buhay mo, kapatid. All you need to do is to pass the temptation. Kailangan mo lang pumasa sa temptation. Then the season will give birth the time. Kapag nakaka-overcome ka, kapag nalalampasan mo at nagtatagumpay ka sa mga season ng buhay mo, doon pa lang binibilang ang oras. Kasi ang oras, inside ng season, is your promotion. Kaya pala, ginamit na instrument yung mga nag-minister sa atin, nag-mentor sa atin. Kaya pala, ginamit na instrument yung mga tao sa buhay natin para i-promote tayo ng Panginoon. You cannot approach the time. Hindi mo pwedeng kausapin yung oras na tumigil ka. You cannot. Kahit mag-please ka pa sa oras, tuloy-tuloy ang pitik niyan. Unless you pass. Diba? Mapapahinto mo lang yan kung mapagtatagumpayan mo yung season na yon. Nahahayaan mo lang na lumipas yung season na yon na nakatayo ka pa rin matatag. Your personal life. Alam mo kung kailan mo nagawa at kung kailan ka nagtagumpay sa bawat season na yon. Because every time, yung temptation na dumating sa buhay mo, kapag nag-failed ka, kung dumating ang panahon na nag-failed ka, at every time na nag-failed ka, you are demoted. Pababa ka. So, ibig sabihin, hindi ka nakakalagpas. Hindi mo na pagtatagumpayan. But every time you pass, you are promoted. And totoo yun. I believe nararanasan ng bawat isa tuwing nagtatagumpay tayo sa mga season na yon. May blessing tayong nakikita. Parang pakiramdam natin may promotion, di ba? Kasi ako po, naranasan ko. Lahat ng mga tao na yon, wala na sila ngayon. Pero nandito pa rin ako sa harapan ninyo kasama ni Nanay Andrea. Kasama ng mga ni Nanay Selena. Kasama ng mga lumang mga kasama ko sa online na to.
Pero yung mga tao na yon, 'di ba? Hindi ko sinasabing hindi sila lingkod ng Diyos. Pero nung panahon, 'di ba, na dumating ako sa pagsubok, sa mga season na yon under ng leadership nila. Salamat sa Panginoon kasi nalagpasan ko yung oras na yon. Kasi napagtagumpayan namin yung panahon na yon. Kaya nandito pa rin nakatayo ang daily devotion, nakatayo pa rin ang glory to God, nakatayo pa rin ang prayer warrior. 5 taon. 5 taon po. Glory to God, 6 na taon. We will celebrate po sa Thursday ng celebration ng anniversary po ng Glory to God. Praise God. Glory to God. Kasi kung sumuko na kami sa season na yon, pwedeng wala na to. Alam nila nanay yung kwento. Wala na to lahat. Wala na kayo. Hindi ko na kayo nakilala, Kuya Yolando. Kuya James. Hindi ko na kayo nakilala, Kuya Raymond. Ate Linya, lahat kayo. Ate Selena. Mga luma po. Wala kayo. Hindi tayo magsasama-sama. Pero God have plan sa season na yon kung bakit nandito tayo. Ito yung time. Amen? Na may purpose. Sa tuwing pinagsama-sama tayo ng Panginoon, that is precious, di ba? Mga pamilya natin na isama natin sa gawain. Amen? Mga anak natin. And I praise God for that. Amen? Kaya natutunan nating magdasal ng tamang dasal, hindi na yung mga bagay na kailangan lang natin. Amen? Kaya minsan kapag tumitingin tayo sa tao, 'di ba? Kapag naririnig natin yung mga patutuo ng mga ibang tao, kaya kong i-determine sometimes anong pinagdadaanan ninyo. Kaya kong maramdaman minsan kung ano yung nararamdaman ninyo tuwing nagsasalita kayo. Amen? And naniniwala ko, everyone dito, binibigyan tayo ng gift. And when you have the gift of discernment of the Spirit, mararanasan natin yung mga madidiscern natin yung ibang tao. Makikita natin ibang tao and even makikilala mo sila. Pag naririnig ko yung tinig nila, di ba? Pag nakita mo personal, pag nakita mong luma yung blouse niya, alam mo, kaya mong i-discern na kailangan niya ng bago. Di ba? Sometimes it's just instinct and common sense. Pag naghihirap sila, kailangan nila ng tulong. Pag namatayan sila, kailangan nila ng karamay. At yun yung mga time na valuable kasi nagagawa natin yung purpose natin under the heaven. Kasi hindi mo na pwedeng gawin yon pag nasa heaven ka na. Ito yung time. This is the time. Amen? So, kapag naintindihan natin yung magiging less time ang prayer kasi minsan, you're going to worship God. You will just praise God. Diba? Your prayer, yung prayer mo, hindi na para sa sarili mo. Mainly for other people na. Because you understand the time and season. Amen? Hallelujah. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Dahil dito makikita natin, yung time is no longer, hindi ka na inaalaw. Sometimes, nagawin pa yung mga bagay. Kasi sometimes, hindi kailangan ng oras. Diba? Katulad po ng anak ko, si Siana. Diba? Hindi ko kailangan ng oras, diba? Ng oras para antayin ko yung ngipin niya na lumabas. Kasi magwa 1 year old na siya, wala pa siyang ngipin. Hindi ko kailangan ipagdasal yan kasi darating yung panahon na lalabas yun. Amen? Yung buhok niya, na kapag humahaba, kailangan ko pang ipagdasal ba na humabay buhok niya? Hindi na po. Hayaan kong makita. Diba? Na sa paglaki niya, humahabay buhok niya. May mga bagay na hindi na natin kailangan even sa paglalakad niya. Diba? May panahon na lalakad siya. Yung tamang oras ng paglakad niya.
Amen? At yung iba sa atin, hindi natin alam kung anong yung gift natin. Bakit? You are not in preparation of the destiny which God sent you on earth para gawin mo. Kasi hindi mo alam kung saan ka sinent ng Panginoon. Sa mundong ito, with season and a time, na dapat kine-carry mo yung purpose mo para matouch yung ibang buhay. Kaya kung wala ka pa rin ginagawa, gustong malaman sa'yo, ikaw at ako ng Panginoon na ang binibilang niyang na oras dito sa mundong ito, yung mga nagagawa mo under the purpose. Amen? So, what it means, 'di ba? Anong ibig sabihin kapag yung life natin is naglalag inside the time? So, dito po makikita natin, time is just taking and giving. Taking and giving. Gigising ka sa umaga, 6:00 ulit, hapon ulit, gabi ulit. Time is giving. Time, 'di ba? Giving and take, giving and take. Kinukuha laging 24 hours, paikot-ikot lang yung orasan. Amen? Hindi ka pwedeng bigyan ito ng mas mahabang oras kapag dumating na yung time. Kaya kung ikaw, wala ka doon sa place na dapat nandun ka, amen? Hindi mo talaga maintindihan yung time sa mundo. Kaya may mga tao na, yes, hindi po nakakapagtaka na umiiyak tayo pag namamatay yung nanay natin. Pero pag naintindihan natin yung time, may oras ang buhay natin. Our time, our life is numbered. May panahon at oras lang tayo. Katulad ni Lazaro, binuhay ni Jesus. Pero nung nabuhay siya, namatay din siya. Mamamatay at mamamatay din po tayo. Pero ang tanong, di ba, naiintindihan po ba talaga natin yung time na ini-spend natin na dapat nating pinapahalagahan sa mundong ito? Minsan, we want to force things na mangyari na. Kasi hindi natin alam yung oras natin. At hindi natin alam kung ano yung mga bagay na dapat nating iaalaw at hindi iaalaw. In short, everything you are going through is inside the time. Lahat ng bagay na ginagawa natin, nasa under ng time. It's either it's either in time to do or you are out of time. Kung ano pinapagawa sa'yo ng Panginoon na gusto niyang gawin mo. Dalawang bagay lang. May oras ka pa o wala ka ng oras. We have to think. We have to think. Kung hindi mo ginagawa yung mga pinapagawa ng Panginoon sa'yo, mag-a-against lahat sa atin ng oras. Kapag hindi mo pag hindi mo ginagawa, alam niyo ba yung ibig sabihin ko? Pag hindi mo ginagawa yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon sa purpose mo, yung oras hindi mo ginagamit sa purpose mo, ikaw ang nanakawan ng oras. Nagets niyo po? Kunyari, 10 years ka na nagtatrabaho. 'Di ba? Nanakaw na yung oras mo pero wala kang promotion. 45 years old ka na, wala ka pang anak. Nanakaw na yung oras mo kasi hindi mo alam pahalagahan yung time. Di ka pa rin pregnant. Amen? 5 years na kayong mag-asawa, 8 years na kayong mag-asawa, hindi ka pa rin pregnant kasi hindi mo naunawa yung time. Amen? May the Lord give us discernment of the Spirit. Bawat isa po sa atin, nawa po makatanggap tayo ng discernment of Spirit. Hindi lang yung discernment of the Spirit, discernment of time. Amen? Life will never be the same kapag natanggap natin yun at naunawaan natin yung time and season. Kasi ang buhay natin hindi na magiging katulad ng dati. Kaya yung iba sa atin, hindi na nai-stress because they understand the time. Time for persecution. Darating yun eh. It's the confirmation na binigay sa atin. Kapag pina-persecute ka, yun yung confirmation na bibigyan ka ng joy ng Lord. Amen?
So, purihin po ang Panginoon. Malapit na po ako matapos, but gusto ko lang pong maintindihan nyo the difference between season and time. So, season comes to reveal your weakness and your strength. Kapag dumarating ang season ng buhay mo, nire-reveal nito ang kahinaan mo at ang lakas mo. Para makilala mo yung sarili mo. At para maging better yourself. Because a complete season introduce your time. Kapag nakompleto mo yung season na yon, doon mai-introduce sa'yo yung oras. Kasi ibig sabihin na pagtagumpayan mo, na overcome mo lahat ng season na yon, mahalaga yun sa Diyos. Doon pa lang niya kinakalculate yung time. But then, time comes to reveal the glory, the gift, the assignment, the purpose God has for you. Yun yung binibigay ng time sa'yo. It will reveal the glory of God. Yung mga regalo niya sa'yo, yung mga assignment mo, yung purpose mo sa mundong ito. So don't say you don't know your calling. Huwag mo sabihin hindi mo alam yung calling mo hanggang ngayon. Huwag mo sabihin hindi mo alam yung season na to kung bakit to kailangan dumating sa'yo. Huwag ka nang magtanong. Now, narinig mo na kung bakit mo pinagdadaanan ng season. Wala kang magagawa kundi malagpasan ng season na to, na magtagumpay ka. Kung hindi, babagsak ka. At paulit-ulit ka pa rin magsisimula sa season na yan. Amen? Hanggat nagpe-fail ka sa season na yan, para kang nagsisimula sa giving birth time. Kaya nga sabi sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and earth. Amen? Sabi po doon, in the beginning of season. Amen? So sa Hebreo po, makikita ninyo sa libro ng Hebreo, hindi po si God ang beginning. Kasi pag si God ang beginning, sino nang nag-begin? Amen? Sino po ang gumawa at sino ang lumikha? Kaya God first, di ba? God is God po muna bago niya kinreate ang mga to. Hindi pwedeng the beginning is God. Created heaven and earth. Hindi po. Si God muna ang simula. Amen? Kasi, if He is the beginning, sino ang nagbegin? So, He is the one who begin. Amen? So, beginning is a season of creation. Amen? Katulad ng sinabi niya sa Genesis. In the beginning, God created the heaven and earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of the Lord was hovering over the water. Ito yung revelation ng Panginoon. Ang ganda po, no? So that season introduced you of season of activities in heaven and in earth. Amen? Pinakita sa atin in the beginning, yung season po na inintroduce ng Panginoon, yung mga activity niya under, diba, ng paggawa niya dito sa heaven and earth. And the earth was without form, pangit. Wala pang mga hubog. Amen? Now, a season have got everything, diba? Meron po lahat, good and bad. Lahat mabuti, diba? Pero dito po, 'di ba, nung dumating sila Adan, nag-start po sila na lahat mabuti. Sa paglikha ng Panginoon, andun yung start na mabuti at pangit, wala pong form, 'di ba? And void. And the darkness was upon the face of deep. So wala kang makikita na kahit ano sa paglikha ng Panginoon. You cannot understand what's happening to you. Yun yung sinasabi ko, na when you're under the season, wala kang maintindihan kasi wala kang makita kasi nasa beginning ka ng under ng season na yon na kinakapa mo. Alam mo, ipupuntahan mo, pero hindi mo alam kung ano yung proseso. Ano yung season. Amen? Kaya yung no form and void. Diba? Walang hubog, walang itsura. A season messes you up. Minemes ka nito, di ba? Kaya ka nga, bakit ako, Lord? Bakit ganito? Di ba? Guess who is it? Kung sino yung nasa season na yon.
Sa panahon na nagtatanong ka ng bakit, sa panahon na nagtatanong ka na mahina ka, sa panahon na nagtatanong ka na wala akong lakas, bigyan mo ko ng lakas, nakaharapin itong mga to, sa season na to, samahan mo ako, andun si Spirit of God. The Spirit of God move upon. Diba? Nag-hover siya upon the face of deep. Dumating si Holy Spirit. Nung panahon na ang buhay mo walang form, is void, walang itsura, pangit, at maganda, sama-sama sa season na yon, dumating si Holy Spirit. No matter there is void, there is darkness, there is formless, the water are just everywhere. Kahit gaano kapangit, kasira, yung buhay mo, nandun sa paligid mo'y tubig. Our living water, nakapalibot sa atin. At ano'y nakita mo sa tunnel na yon? Nilikha ni Lord, the evening and the morning, sabi niya. Amen? Sa darkness na binaybay mo sa season na yon, let there be light. At nagkaroon ng ilaw. Nagmanifest yung light na yon. Amen? So makikita natin sa verse 2, sabi niya doon, now the earth was formless and empty, darkness was over the surface, and deep the Spirit of God was hovering over the water. Amen? And then makikita natin dito, time is measured into 3 segments. Ano yung 3 segment na yon ng oras mo? Your past, your present, and your future. Amen? So the earth without form, it's your past. Diba? Yung walang itsura, yung pangit, walang hubog, is your past. And void, diba, is your present. And the darkness was upon the face of your future. Yung darkness, ito yung hinaharap natin sa future. Itong darkness time ng mundong ito. But this time, that is inside a season. Lahat na makikita mo sa season na to is without form. Kasi you are void, wala pa tayo. But there's darkness, you cannot even see wherever you go. Saan ka man pumunta, parang di mo makita, nalilito ka kasi sa darkness. Saan ka dadalhin ng darkness na to? Kasi wala kang makita. But imagine, maiintindihan mo sa end ng tunnel na yon, there is what? Let there be light. So God is saying to you, di ba, sa day 1, na tinatanong natin, because yung time come to reveal your purpose. Kaya si Adam, kinreate siya for purpose. Hindi tayo kinreate for nothing. Adam created for purpose. At kinreate niya yung place para i-operate niya. Diba? In-operate, kaya dinilikha ng Panginoon yung mga bagay dito para i-operate natin. Binigyan tayo ng dominion. So a season, nag-introduce into a place for your operate. Para ma-operate natin, kaya tayo binigyan ng dominion ng Panginoon. It create you a ground of dominion. Kaya makikita niya sa Genesis verses 28, kinreate niya yung animals for Him, di ba? Sa ating lahat, yung trees, yung water, everything. So we got to thank God. We need to thank God for the season of tears. We need to thank God for the season of kahirapan. Season na nag-fail tayo na magbayad ng bills natin. Season na mag-fail tayo sa relasyon natin dati. O nagkaroon tayo ng divorce. Season na hindi mo kasama yung pamilya mo ngayon. Season na hindi mo kasama yung mga anak mo. Pasalamatan natin sa Panginoon lahat ng pain na anumang nararanasan natin ngayon because interpretation ng season natin is opposite sa everything na mapagtatagumpayan natin. Dahil ang tears na to magiging joy.
'Diba? Yung parent natin, magiging we are owner the house. 'Diba? So if you're failing to do this, you're not going to win, 'di ba? Kapag di ka nakapagtagumpay, 'di ba, dito sa season na 'to, hindi ka hindi ka makakarating doon sa promotion na gusto ng Panginoon dahil 'yun ang gusto ng Diyos. Kaya nga kapag dumarating yung kaaway sa buhay natin, like a flood, katulad ng baha, 'di ba? But the Spirit of the Lord will raise up a standard para sa iyo at para sa akin. 'Di ba? Kapag dumating yung flood na yon, yung atake ng kaaway sa iyo, i-raise ka ni Holy Spirit. Katulad ni Jesus Christ nung nabaptize siya. 'Di ba? Yung prophecy does not introduce the time for him. Hindi po ang propesya ang nag-introduce ng time sa kanya. Hindi, ang prophecy ang nag-introduce ng season sa kanya. After the prophecy, he go through everything, di ba? Nilakaran niya lahat, everything, because the season comes to reveal your strength and weaknesses. Doon din nakita ni God yun, kaya alam ni God na mahina ang laman at malakas ang espiritu. So before your time comes, you got to know your weakness. And you have to deal with your weakness. At kailangan mo magtagumpay doon. Kasi may katulong ka, may helper ka, may comforter ka. Hindi ka nag-iisa sa bawat season na yon. Amen? At pagtatagumpayin ka niya. Kaya I hope you all understand po yung season. Amen? And time. Amen? Ang season po, nagre-reveal ito, hallelujah, ng weakness and strength mo sa panahon ng bawat season mo, everything ng season mo sa mundong ito, to know yourself better and to be better yourself. Para makumpleto ka sa season, ini-introduce ang time. But the time comes, darating ang time para ma-reveal ang glory ni God, ang gift mo, ang assignment mo at ang purpose mo para sa'yo na binigay ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, thank you, Father God, for forming us. Thank you for molding us. Thank you for cultivate mo kami, Panginoon, sa way na gusto mo, sa kaparaanan na gusto mo. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na to na nauunawaan namin na kailangan namin pagtagumpayan ang mga season na to na hindi namin to matatakasan, kundi mapagtagumpayan namin everything na kasama ka, katulong ka, kalakasan ka, kagalakan ka, kapayapaan ka sa lahat ng purpose namin under the heaven. Lord, thank you for choosing us na makaharap namin to, na makilala namin yung sarili namin, na makilala namin yung identity namin sa iyo. Nung ni-reborn mo kami, nung na-born again kami, through the fire, through the Holy Ghost, through the power of the Holy Spirit, sa lahat na regalo mo. Lord, mapanghawakan namin ng may pagpapahalaga at magamit namin para matouch yung buhay ng iba, na wala kaming masayang na oras at panahon, Panginoon, sa mundong ito. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Sa iyo po ang lahat ng papuri, kalwalhatian, Panginoon. Dahil lahat ng mga pagpapagal namin, lahat ng paghihirap namin ay walang katumbas sa pagdating ng glory mo. Salamat po, Ama, in Jesus' name. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray. Amen and amen. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Amen. Maraming salamat sa buhay mo, Sister Veb, at naipahayag mo ang mensaheng ito ng ating Panginoon. So sa tayo po ay